Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong December 29 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, itong si Shiba Inu ay katulad din po nila Bitcoin at saka XRP na ating technical analysis kanina ay nakakaranas na rin po siya ng consolidation. Ayan, itong mga nakarang araw ay nagko-consolidate halos ang lahat ng crypto market. Kaya yan po ang dahilan kung bakit tayo ay nakapagbakasyon. Yan ang maayos kasi wala po tayong inaalala na baka biglang bumulusok or biglang nakaranas ng isang matinding paggalaw ang crypto market na binabantayan natin. Kaya, ayan, naging maayos po yung bakasyon natin at sana ay ganun din po kayo. Yan, meron po tayong nabuo rito na isang support zone. Kaya, ayan po, ang ating support zone. At yung aking analysis dito ay mukhang patuloy pa rin ang consolidation na nararanasan or sideways na nararanasang paggalaw ni Shiba Inu dito sa pagitan ng ating minor resistance dito sa 40 digits 2362 at saka dito po sa ating support zone. Yan, ito po ay nasa ibabaw ng 40 digits 2083. Ayan. Yung signals natin ay nananatiling bearish pa rin. Ayan, yung ating ito po yung tinatawag na Hull Sweet Indicator para sa mga bago pa lamang po rito. Kapag nakikita po natin na kulay red ito, ibig sabihin ay bearish po ang momentum or kalagayan ni Shiba Inu. At kapag naging kulay green naman ito ay bullish. Pero sa ngayon ay yan, kulay red po siya. Ibig pong sabihin ay bearish na bearish ang kalagayan ni Shiba Inu. At habang humahaba po ito ay nami-maintain po nito yung malusog na pangangatawan nito. Kaya ibig sabihin ay talagang yung mga bears ang patuloy po or nananatiling may control sa market ni Shiba Inu. Maliban po dyan ay ganun din yung ating mga QQE bars na nabubuo dito sa iba. Yan, mga kulay red na QQE bars. Ayan, kapag kulay red na rin yung mga QQE bars na nabubuo rito or na-form, ibig po sabihin ay bearish or sang-ayon po ito na yung mga bears ang may control sa market ni Shiba Inu. Yun nga lang at mapapansin po natin na lumiliit yung mga sukat ng mga ito. Kung pag mapapansin natin na lumiliit yung mga sukat nito, ibig pong sabihin ay nanghihina yung bearish pressure. Yan, or yung pwersa ng mga sellers ay nanghihina na po. Kaya yan po ang dahilan kung bakit napapansin natin na nakakaranas po ng pagtalbog ang market price ni Shiba Inu sa ating support zone dito. Yan, tumatalbog-talbog siya kasi wala po siyang yung mga sellers ay wala pong gaanong sapat na pwersa para magpatuloy sa kanya or para tagusin yung support natin dito, support zone natin. Pero kung sakali mang tumagos ito, ayan, or nagawa nilang lampasan yung support zone natin dito, ay sa tingin ko ay babagsak po siya hanggang dito sa sunod na major support natin dito sa 40 digits 1769. Yan, meron naman po tayo nakaabang rito na isang minor support dito sa 40 digits 1916, pero mukhang alanganin kung magagawa po niyang pigilan yung pagbagsak ni Shiba Inu kung siya ay nakaranas ng breakout dito sa ating support zone na ito. Yan, kasi makakakuha siya ng buwelo kung pag nabasag niya ito. At yan, sa tingin ko ay madali lamang po niyang tatagusin ito. Kaya yung talagang sasalo rito, kung sakaling babagsak si Shiba Inu, ay yung major support natin dito sa 40 digits 1769. Yan, kasi matibay po ang major support natin dito at possible po na baka dito siya makaka-recover. Yan, pero kung pag magagawang pigilan po ng ating support zone na ito, yung pagbagsak ni Shiba Inu ay malamang ay baka dito na rin po siya makaka-recover. Yan, or makakabangon. Or
dito malamang ay dito na rin po magti-take over yung mga bulls. Ayan, basta ito ay hindi mababasag, hindi po mababasag yung ating support zone dito. Ngayon ay possible po na aangat itong si Shiba Inu. Ayan, may chances pa rin naman na aangat si Shiba Inu kung magagawa niyang basagin yung ating minor resistance dito po sa presyong 40 digits 2362. At sa kanyang pag-angat ay ayan, mauuntog na naman po siya rito sa ating resistance zone dito sa itaas. At ayan, possible po na kung pag nauntog siya rito ay ipagpapatuloy niya ulit yung kanyang pagbagsak. Ayan, para po makarecover talaga itong si Shiba Inu ay kailangan niya makabalik rito sa ibabaw ng ating resistance zone na ito. Yan, kailangan po niyang malampasan yung resistance zone natin dito. Kaya ayan, sa ngayon ay nananatili pa rin po na bearish ang kalagayan nitong si Shiba Inu. At gaya ng aking sinabi kanina ay dalawa po yung nakikita ko na posibleng magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw, which is either magko-consolidate siya as long as hindi niya mababasag yung support zone natin dito. Ayan, at siya ay patuloy na nauuntog sa ating resistance dito. Ayan, pero kung sakaling tumagos po siya rito sa ating support zone dito, ay yan, mataas po yung chances na maaaring bumagsak siya hanggang dito sa major support natin dito sa presyong 40 digits 1769. Ayan. At sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.